Je vous laisse préparer, madame. La rouge vous irait à merveille. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix Recap. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Angelique na ipinalabas noong 2013. Cet homme doit bien avoir une faiblesse. Il est amoureux de sa femme. Dans ce cas, provoquez-le sur ce terrain. Siya ay walang katulad sa kagandahan, ngunit hindi inaasahang ibinenta siya ng kanyang ama sa isang konde na halos 60 taong kulang upang bayaran ang kanilang utang. Ang matanda ay hindi lamang maimpluwensya, ngunit napakayaman din. Ang kanyang kayamanan ay katumbas ng kayamanan ng hari ng kanilang bansa. Di kalaunan, ang bahay ay napuno ng mga kamag-anakan at kaibigan na dumating upang dumalo sa kasal. Lahat ay pinupuri ang prestihiyosong pag-iisang dibdib. Ngunit walang naramdaman si Angelique, kundi sama ng loob at galit dahil labag iyon sa kanyang kalooban. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa kwadra at inilabas ang kanyang sama ng loob sa mapait niyang kapalaran. Ang kanyang pinsang si Felipe ay dumating upang aliwin siya. Ipinaalam nito kay Angelique na bukod sa may katandaan ng lalaki, may peklat pa ito sa muka at pilay. Idinagdag pa nito na hindi mahalaga ang kanyang itsura o edad, kundi ang kanyang katayuan sa buhay at kayamanan. Ngunit si Angelique na ayaw sumunod sa tadhana ay nakiusap sa kanyang pinsan na iligtas siya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang pinsan na huli na ang lahat at ang tanging pagpipilian ay tanggapin na lamang ito. Sa kanyang pagtakas ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang kutsero ng pamilya na si Nicolas. Matagal nang may lihim na pagtingin ang lalaki kay Angelique at ngayon ay sinamantala niya ang pagkakataong ipagtapat ang kanyang pag-ibig sa dalaga at sinabing dadalhin niya ito sa malayo upang takasan ang lahat. Kahit na si Angelique ay naging malapit sa kanilang kutsero, ay itinuring niya itong isang kapatid lamang. Agad niyang binasted ito, ngunit bigla siyang nakaisip ng paraan. Naniniwala siya na kung ibibigay niya ang kanyang pagkabirhen sa lalaki, ay tiyak na tatanggihan na siya ng kanyang hindi pa nakikitang matandang mapapangasawa at matitigil na ang kasal. Upang baguhin ang kanyang kapalaran, inialok ni Angelique ang kanyang sarili sa kutsero. Ang kutsero na palaging humahanga sa kanya ay walang pagtutol at tinanggap ang kanyang mga yakap at halik. Ngunit nang malapit nang mangyari ang bagay na nais nila, ay biglang dumating ang ama ni Angelique. Agad na binunot ng galit na ama ni Angelique ang kanyang espada at handang patayin ang kutsero dahil sa pangahas at walang respeto sa kanya. Desperado namang pumagitan si Angelique upang mailigtas ang buhay ng kutsero. Ipinangako niya sa kanyang ama na magpapakasal siya ayon sa plano at hindi na magdudulot ng anumang gulo. Ang kutsero na labag sa kaloobang umalis ay nagbigay kay Angelique ng isang huling sulyap bago nagmamadaling lumayas. Kaya sumakay na si Angelique sa karwahe ng pakasal patungo sa kanyang kapalaran. Sa wakas, nakilala niya ang kanyang mapapangasawa na si Peyra. Siya ay isang lalaking malapit ng magsisentay anyos na may galos sa muka at pilay, ngunit matikas pa din itong tignan at masigla. Upang maipatigil niya ang kasal, pinilit ni Angelique na sabihin ang lahat ng kanyang mga kapintasan, ngunit nanatiling hindi natinag si Peyra at iginiit na ipagpatuloy ang seremonya. Sa araw ng kasal ay tumanggi si Angelique na isuot ang wedding gown na inihanda ni Peyrac para sa kanya. Umaasang magagalit ito at ikansela ang kanilang kasal. Ngunit si Peyrac ay ngumiti lamang ng mahinahon, walang pakialam kaya nagpatuloy lamang ang seremonya. Nag-aatubiling umabante si Angelique at nag-iisip siya ng kanyang susunod na galaw. Ngunit tahimik na sinabi sa kanya ni Peyrac, kahit anong gawin o sabihin mo, hindi ako magagalit at hindi ko kakanselahin ang kasal. Nang makitang walang saysay din ang kanyang mga plano, tumahimik si Angelique at tinapos ang seremonya ng kasal. Nang gabing iyon, pagkatapos ng seremonya,
Nagmamadaling sinubukan ni Angelique na harangin ang pintuan ng kwarto, umaasang maiiwasan si Peyrac. Humiga siya sa kama at ninanamnam ang pambihirang kapayapaan. Nagulat na lamang siya nang biglang lumabas si Peyrac mula sa kalapit na aparador. Lumalabas pa lang may lihim na lagusan doon na pinagawa ni Peyrac. Dahil sa takot, tumalon si Angelique mula sa kama at umatras. Binalaan niya si Peyrac na huwag siyang tabihan. Kahit sa pilitan niyang kunin ang katawan nito, ay hinding-hindi niya makukuha ang kanyang puso. Inasahan ni Angelique ang isang marahas na hakbang, ngunit hindi pinilit ni Peyrac ang kanyang sarili sa kanya. Sa halip, inaliw siya nito at sinabihang huwag matakot. Nangako ang lalaki na hanggat hindi siya pumapayag, ay hindi niya ito hahawakan kahit isang daliri. Gayunpaman, hindi nakatulog si Angelique magdamag. Hindi mapakali at pagod habang madaling araw. Hindi inaasahan ni Angelique na dadalhin siya ni Peyrac sa isang nakatagong minahan ng ginto, isang sikretong itinago nito sa lahat. Sa wakas, ay nauunawaan ni Angelique kung bakit nagkaroon ng walang katapusang supply ng pera si Peyrac. Ibinunyag ni Peyrac ang kanyang pinakadakilang sikreto sa kanya. Bagamat ang pagsasabi ng kanyang lihim ay hindi pa rin nakuha ang puso ni Angelique, medyo naaantig na rin ito sa kanya. Nang makita ito ni Angelique na hawak ang gintong barya, mausisang tinanong siya ni Peyrac tungkol dito. Alors vous rend rêveuse? Est-ce que l'on peut en faire? Et vous en feriez quoi? Je prêterai une goélette et je partirai sur les mers, à la recherche d'un homme. Ang mga sagot ni Angelique ay parang sumaksak sa puso ni Peyrac. Napagtanto niya na maaring ang taong hinahanap ni Angelique ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya nito tinanggap bilang asawa. Nang gabing iyon, lihim na inutusan ni Peyrac ang isang mapagkakatiwalaang kasambahay upang alamin kung sino ang karibal niya sa puso ni Angelique. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, napag-alaman nitong hinahanap ni Angelique ang kanyang kapatid na tumakas 14 na taon na ang nakakaraan at wala na siyang narinig tungkol dito mula noon. Kinabukasan, pinaimpake ni Peyrac ang mga gamit ni Angelique para sa kanya. Binigyan siya ng maraming gintong barya at ibinigay sa kanya ang isang koleksyon ng mapa ng pangdagat na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sinuportahan siya ni Peyrac upang hanapin nito ang kanyang kapatid at sinabihan pa siyang, alam kong ayaw mong pakasalan ako at kung sakaling aalis ka at hindi na babalik ay hindi kita pipilitin. Ang nais ko lang ay maging masaya ka. Sa mga araw ng pagsasama nila ni Peyrac ay napakabait nito at banayad na inaalagaan siya. Ang kanyang tulong sa pagtupad sa kanyang nais na mahanap ang kanyang kapatid at binigyan pa siya ng kalayaang umalis, ay nagpatunaw ng matigas na puso ni Angelique. Hindi napigilan ni Angelique ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nakaupo siya sa karwahe na mahigpit na nakahawak sa mapa at iniisip ang kanilang muling pagkikita ng kanyang kapatid. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa silid ni Peyrac. Natataranta at nagmamadali siyang lumabas ng karwahe patungo sa lugar ng pagsabog. Nakita niya si Peyrac na nakahandusay sa lupa at hindi gumagalaw. Bagamat ipinagbili siya ng kanyang ama kay Peyrac para bayaran ang utang nito, ay walang ibang ginawa si Peyrac sa kanya, kundi alagaan siya at irespeto sa ilang araw na kanilang pagsasama. Nang makitang nasugatan si Peyrac, sa wakas ay napagtanto ni Angelique na ang halos 60 taong gulang na lalaki ay dahan-dahang pumasok sa kanyang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinalikan niya si Peyrac sa noo at ang kilos na ito ay muling nagbigay ng pag-asa para sa pag-ibig ni Peyrac na halos sumuko na. Sa sandaling naisip ni Peyrac na ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay nagbunga na. Isa pang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Upang ipagdiwang ang kanyang kaligtasan, marami sa mga kaibigan at pamilya ni Peyrac ang dumating upang batiin siya.
kaya naghanda siya ng isang engrandeng pagdiriwang para sa kanila. Habang nagdiriwang, nakatanggap siya ng isang liham na nagsasabi sa kanya na ang kanyang asawang si Angelique ay lihim na nakikipagkita sa kanyang kabit sa tabi ng fountain sa likod ng bahay. Galit na sumugod si Peyrac sa fountain at natagpuan niya doon si Angelique kasama ang isang lalaki na nagkikita ng palihim. Ang hindi niya alam ay nakatanggap din si Angelique ng sulat na nagsasabi sa kanya na nasa panganib si Peyrac. Ayon sa liham, ay pinapapunta nito si Angelique sa fountain upang makita at malaman kung sino ang nais pumaslang sa kanyang asawa. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Peyrac kaya tumakbo si Angelique sa fountain upang puntahan ng lalaki. Pagdating pa lang ni Angelique doon ay sumugod naman ang kanyang asawa. Nang makita ng lalaki si Peyrac na naroon ay sinubukan nitong halikan si Angelique. Mabilis na nagpaliwanag si Angelique, ngunit hindi nakinig ang galit na si Peyrac. Ang sumunod ay isang patas na tunggalian sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang hindi nila inaasahan ay bagamat halos 60 taong gulang na si Peyrac at baldado ang paa, ay magaling pa rin siya sa pagke-espada. Kalaunan din ay napatay niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Nang gabing iyon, tahimik na nakaupo si Angelique sa harap ng salamin. Hindi niya akalain na si Peyrac ay handang makipagpatayan para sa kanya. Ang nangyari kanina ay nagpatibok ng puso ni Angelique at sa sandaling iyon, hindi na niya maitatanggi na nahulog na siya sa matandang lalaking ito na handang ipaglaban siya. Lumapit siya sa asawa upang magpaliwanag, ngunit si Peyrac na ngayon ay kalmado na, ay naisip na ito ay isang masamang balak ng kanyang kalaban. Sa wakas, ay nagpasya si Angelique na mananatili siya sa tabi ng asawa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. 3 buwan mula nang sila ay maikasal, sa wakas ang naganap ang nag-aalab na kanilang pagtatalik bilang mag-asawa. Pagkatapos ng isang mainit na gabi, natagpuan ni Angelique ang pag-ibig na hindi niya naramdaman nang siya ay ipakasal dahil pinilit lamang siya upang bayaran ang mga utang ng kanyang ama. Mabilis na lumipas sa mga taon na parang isang kisap mata, ang mag-asawa na ngayon ay may mga anak na at namumuhay ng mapayapa at maligaya. Ngunit hindi nila inaasahan na muling magkakaroon ng panibagong dagok ang kanilang buhay. Isang araw, ang hari habang naglalakbay ay dumaan at nagpasyang magpahinga pansamantala sa kastilyo ni na Angelique at Peyrac. Ang biglaang pagdating ng hari ay ikinagulat at ikinatuwa ng mag-asawa. Dali-dali nilang isinuot ang pinakamagandang damit at naghintay upang salubungin ng hari. Ayon sa hari, ay napagalaman niya ang tungkol sa kayamanan ni Peyrac. Agad na napagtanto ni Peyrac na ang pagdalaw ng hari ay hindi lamang basta-bastang pagbisita, kundi interesado ito sa kanyang kayamanan. Sa panahon ng piging, binanggit ng hari na dahil sa digmaan ay naubos ang yaman ng kanilang bansa. At si Peyrac na gustong iwasan ang problema at patunayan ang kanyang katapatan sa hari ay nagpasya na ibunyag ang kanyang pinakamalaking lihim, ang nakatagong minahan ng ginto. Di nagtagal, lahat ay bumaba sa minahan sa pamamagitan ng kahoy na elevator kung saan ipinapaliwanag ni Peyrac ang araw-araw na operasyon ng minahan ng ginto. Tiniyak din niya sa hari na sa kanya ang minahan at maaari siyang kumuha ng kayamanan anumang oras. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ng hari na may ngiti. Nang ang lahat ay nagtitipon upang panoorin ang ginto na hinuhulma, isang kasabwat sa mga katulong ang lihim na sinabotahe ang elevator. Hindi nagtagal, ang hari na ngayon ay may control sa minahan ng ginto ay paalis na sa minahan. Ngunit habang papalapit siya sa platform, ang sinabotahe na elevator ay biglang nagloko. Nagsimulang bumagsak ang hari, ngunit sa isang mabilis na paggalaw, nagawang pigilan ni Peyrac ang makina gamit ang isang kahoy.
Nailigtas ang hari mula sa isang mapanganib na pagkahulog. Ang hari, naggalit na galit at nanginginig, ay tahimik na tumayo at umalis sa minahan. Habang tinitignan ng hari na papaalis, alam ni Perak na nalalapit na ang susunod na pagsubok. Nang gabing iyon, ang arsobispo na nagbabalak laban kay Perak ay nanggatong pa at lalong nag-aakusa sa kanya sa harapan ng hari. Ang paranoid namang hari na naniniwala sa mga salita ng arsobispo ay nagmamadaling umalis sa kastilyo ni Perak ng gabing iyon. Si Perak ay inaresto ng mga gwardya ng hari sa mga paratang ng pagtatangkang pagpatay at pagbabalak ng panghihimagsik. Dahil inosente, hindi nanlaban si Perak, bagkus inilapag niya ang kanyang sandata at sumuko. Naniniwala siya na ang hari na sinumpaan niya ng katapatan ay lilinisin ang kanyang pangalan. Pinahintulutan siya ng mga gwardya ng maikling sandali upang magpaalam sa kanyang asawa at pagkatapos ng kanyang pag-aresto, si Angelique na ang namahala ng kanyang kastilyo at inako ang responsibilidad na patakbuhin ang lahat ng mga gawain. Ginawa niya ang lahat para subukang iligtas ang kanyang pinakamamahal na si Perak. Humingi siya ng tulong sa lahat ng maimpluwensyang kaibigan ni Perak, ngunit sa huli, walang gustong tumulong sa kanya. Sinabi nilang lahat na ito ay isang maharlikang utos at ang hari lamang ang siyang makakapigil nito. Walang sinuman ang makapagliligtas sa kanyang asawa. Determinado na iligtas si Perak, pumunta si Angelique sa Paris upang personal na hanapin ang hari. Subalit, pagdating pa lang niya sa Paris ay pinababantayan na siya. Inaasahan ni Angelique na mananatili muna siya sa isang kaibigan. Ngunit dahil si Perak ay inakusahan ng pagtatangkang patayin ng hari, ay walang gustong tumulong sa kanila. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, sa wakas ay nakahanap siya ng pansamantalang matutuluyan. Ngunit ang pagpasok sa palasyo upang makita ang hari ay halos imposibleng mangyari. Samantala, si Perak na nakakulong ay pumirma sa isang dokumento na nangangako na ibibigay ang 1/3 ng kanyang kayamanan sa hari sa pagsisikap na patunayan ng kanyang katapatan at pagiging inosente. Napagtantong hindi niya makita kaagad ang hari, nagpasya si Angelique na kumuha ng abogado upang ipagtanggol si Perak. Gayunpaman, dahil ang pag-aresto kay Perak ay direktang iniutos ng hari, ay walang abogado ang handang tumulong sa kanyang kaso. Sa wakas, nakatagpo si Angelique ng isang matuwid at determinadong abogado na matagal nang nag-marginalize sa mga piling tao. Upang mailigtas si Perak, buong tapang na pumasok si Angelique sa isang maliit na tavern para hanapin ang abogado. Ngunit pagpasok niya, ay hinirangan siya agad ng isang lasing na lalaki. Walang ano-ano ay sinunggaban siya ng isang lasing at pilit na idiniin sa dingding. Buong lakas siyang nagpupumiglas, ngunit napakalakas ng lalaki at hindi siya makawala. Ang ibang mga parokyano ay nakatayo sa isang tabi at pinapanood lamang sila. Sa kabutihang palad, isang malaking aso ang tumulong sa kanya, tumahol ng malakas at inatake ang lasenggo. Mabilis na nakatakas si Angelique at ang may-ari ng aso ay mismong abogadong hinahanap niya. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang abogadong ito na dating tagapagtaguyod ng hustisya ay itinakwil dahil sa kanyang integridad at ngayon ay isa ng lasenggo na nalulunod sa alkoholismo. Nang makita ang dating napakagaling na abogado sa ganoong kalagayan, ay nanlumo si Angelique at naghanda ng umalis. Ngunit biglang nagsalita ang abogado sa kanya at sinabing, "Ang iyong asawang si Perak ay pinaaresto mismo ng hari. Sa buong bansang ito, sino ang nangahas na kalabanin ng hari? Ang tanging abogadong handang tumulong sa kasong ito ay malamang na ako." Ang abogado ay nagpasya na gawin ang huling pagkakataon at umaasa na maaari itong humantong sa isang malaking tagumpay. Kinuha ng abogado ang kaso upang linisin ang pangalan ni Perak. Matapos maunawaan ang kaso, agad niyang binisita si Perak sa bilangguan upang malaman ang buong pangyayari.
Napatunayang may kakayahan ng abogado. Bagamat hindi mapalaya si Peyrac sa unang pagkakataon, ay matagumpay niyang naantala ang kaso. Nang matapos ang paglilitis, ay may nagbanta sa abogado at hinihimok siyang umatras. Ngunit tumayong matatag ang abogado, kaya inalok siya ng malaking halaga para sumali sa kanilang pangkat. Subalit sumagot ang matuwid na abogado at sinabing, kahit na ang utos ng hari ay hindi maaring lumabag sa hustisya, ako ang mananalo sa kasong ito. Nang makitang hindi natinag ang abogado, ang kabilang partido ay umalis na galit at si Angelique na nagtatago sa isang sulok ay malinaw na nasaksihan ang lahat ng pangyayari. Matapos ang mga araw ng pagpaplano, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Angelique na makipagkita sa prinsipe. Sa matinding kalungkutan, sinabi ni Angelique sa prinsipe ang hindi makatarungang sitwasyon ni Peyrac. Nakikita niyang ito lamang ang makakapagligtas sa kanyang asawa. Walang pag-aalinlangang pumayag ang prinsipe na tulungan si Angelique. Gayunpaman, ang hindi alam ni Angelique, ang tunay na utak sa likod ng pag-uutos ng pinsala sa elevator at ang tangkang pagpatay sa hari ay ang prinsipe. Ang kanyang asawang si Peyrac ay ginamit lamang sa pakana ng prinsipe para maagaw ang kapangyarihan. Hindi alam ang tunay na intensyon ng prinsipe. Sinabi ni Angelique na ito ay isang bagong pagkakataon upang linisin ang pangalan ni Peyrac. Ngunit sa paglabas nila ng kanyang kasambahay sa palasyo ng prinsipe, ang dalagang nauuna sa paglalakad ay biglang sinaksak hanggang sa mamatay. Dahil sa takot, mabilis na tumalikod si Angelique at tumakas. Pagkatapos ay nagmamadali siyang hinanap ang kanyang pinsan na nagtatrabaho bilang isang gwardya. Ngunit pagdating nila sa pinangyarihan kung saan pinatay ang kasambahay, nakita nilang wala na ang bangkay nito. Napagtanto niya ang nangangambang panganib. Alam ni Angelique na ang pananatili rito ay maaring magbuwis ng kanyang buhay. Nakiusap siya sa kanyang pinsan na tulungan siyang makatakas at nagplano silang umalis sa lungsod ng gabing iyon. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, isang lalaking nakamaskara ang biglang tumalon sa karwahe mula sa itaas at mabilis na pinatay ang kotsero. Kasabay nito, pinalibutan ng ilang mga asasin ng karwahe. Alam niyang mas marami ang kalaban, kaya buong tapang na binunot ng kanyang pinsan ang kanyang espada at lumabas ng karwahe. Mabilis na sumunod si Angelique at nagtago sa likod ng kanyang pinsan. Nang makita ang panganib sa kanilang kinaroroonan, lumitaw ang isang lalaking nakamaskara at dinaluhan sila ng tulong. Isang magulong labanan ang naganap at sa gitna ng labanan, sinamantala ni Angelique ang pagkakataong mabilis na makatakas. Ngunit sinundan siya ng dalawang asasin at walang humpay na hinahabol siya. Dahil sa desperadong pagtakas, napadpad si Angelique sa isang dead end kung saan nakita ng dalawang asasin ang kanyang angking kagandahan at nagdalawang isip na patayin siya. Kaya't itinulak nila siya sa lupa at nagpa siyang pagsamantalahan. Walang magawa si Angelique kundi sumigaw, ngunit walang sinuman sa kanyang paligid ang tumulong. Nang malapit na siyang sumuko, dumating ang kanyang pinsan at ang lalaking nakamaskara at siya ay nailigtas. Ang kanyang pinsan ay nagbigay ng isang supot ng mga barya sa nakamaskara bilang pasasalamat. Ngunit ang lalaki ay tumanggi na tanggapin ito at ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa isip ni Angelique na nag-iwan sa kanya ng kakaibang pakiramdam na pamilyar ito sa kanya. Pag-uwi ni Angelique sa sobrang galit ay ginupit niya ang kanyang mahabang buhok. Tinina ito ng itim at iniba ang kanyang itsura. Ang kanyang layunin ay upang maiwasang makilala ng mga tao na humahabol pa rin sa kanya. Natagpuan siya ng magaling na abogado sa isang pansamantalang taguan at sinuhulan pa niya ang mga gwardya ng bilangguan upang makapasok si Angelique sa loob ng kulungan. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas, ay nakitang muli ni Angelique ang kabiyak na hindi makatarungang ikinulong. Nang makita si Peyrac na pinahirapan ng halos hindi na makilala, ay nadama ni Angelique ang isang malalim at tahimik na kalungkutan. Mabilis itong tumayo at yumakap sa mga braso nito.
Hinimok ni Perak si Angelique na umalis sa Paris sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang ipagsapalaran nito ang buhay para sa kanyang kaligtasan. Ngunit iginiit ni Angelique na manatili at isugal ang kanyang kapalaran habang si Perak, pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, sa wakas ay ipinabatid ang katotohanan. Naniniwala siya na ang mga tunay na utak sa likod ng kanyang maling pagkakakulong ay ang prinsipe at ang arsobispo. Upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala at iligtas si Perak, nagpasya si Angelique at ang kanyang pinsan na makipagsapalaran sa tahanan ng arsobispo sa kailaliman ng gabi upang makahanap ng ebidensya. Bagaman halos kamuntika na silang mahuli, ngunit sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang liham sa study room ng arsobispo na nagsiwalat sa prinsipe at ang pagsasabwat ng arsobispo upang patayin ang hari at i-frame up si Perak para sa krimen. Ibinahagi nila ang nilalaman ng sulat sa mensahero na dati ay sinubukan silang hikayatin na sundin na lamang ang utos ng hari. Napagtanto ng mensahero ang kabigatan ng paksa at sa kanyang tulong ay matagumpay na nakapasok sa palasyo ng hari si Angelique na nagbalat kayo bilang isang katulong. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na sabihin sa hari ang tungkol sa kawalan ng katarungan ni Perak. Sinabi niya sa hari na nalaman na niya ang lahat at ipinigay ang sulat na pinaghirapan niyang hanapin. Binasa ng hari ang sulat at sa sobrang galit ay nilingon niya ang prinsipe, ang kanyang nakababatang kapatid. Agad namang nakonsensya ang prinsipe at hindi siya makatingin sa mga mata ng hari, ngunit hindi inaasahan ni Angelique na ang hari nakakaakyat pa lamang sa trono at nakaramdam ng kawalan ng katiyakan sa kanyang pamumuno ay hindi nais na ang kanyang nasasakupan ay mapupunta lamang sa kaguluhan dahil sa isang sulat lamang. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kapatid, hindi napigilan ng hari ang kanyang sarili na hatulan siya at idineklara na ang sulat ay isang palsipikado lamang at sinunog pa ito hanggang sa maging abo. Nang makita ang mga ikinilos ng hari, yumuko sa kanya ang prinsipe at nagpapasalamat sa hari. Ngunit ang sumunod na mga salita ng hari ay nagbigay ng kawalan ng pag-asa para kay Angelique. Ipinahayag ng hari, kahit ano paman ang iyong asawa ay dapat mahatulan. Hindi makapaniwala si Angelique na gagamitin ng hari ang buhay ng kanyang asawa para patatagin ang sarili nitong kaharian. Sumigaw siya sa galit, nagsusumamo ng gusto, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Sa huli, pinapanood na lamang ni Angelique si Perak na sinentensyahan ng korte na bitayin sa pamamagitan ng pagsunog sa tulos dahil sa maling akusang patayin ng hari at pagbabalak ng rebelyon. Kinabukasan ay dadalhin na si Perak sa gitnang plaza at susunugin ng buhay. Magiging abo ang kanyang katawan at magkakalat ang kanyang kaluluwa. Parang kutsilyo ang bawat salitang binabasa ng hukom. Paulit-ulit na sinasaksak ang puso ni Angelique. Ang abogado na nagtatanggol kay Perak ay galit na galit sa hatol ng korte at inaresto dahil sa pagkambala sa paglilitis. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nagpasya si Angelique na gumawa siya ng isang huling hakbang. Nakipagsapalaran siya sa yungib na mga magnanakaw, bandido at kriminal, isang mapanganib na lugar ng pagtitipon. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at pinasok niya ang kanilang mga kuta. Umaasa siyang matutulungan siya ng mga taong ito na iligtas si Perak sa nanalapit niyang kamatayan. Bilang kapalit, nangako siyang ibabahagi ang napakaraming ginto na nakatago sa kastilyo ni Perak. Ang gintong ito ay ang kayamanan na naipon ni Perak sa halos buong buhay niya. Si Perak bilang isang konde na nahuli at napilanggo ay kumalat ang balita sa mga lansangan at eskinita ng Paris. Maraming tao ang nasilaw sa ginto na nagboluntaryong sumali sa prison break at sa sorpresa ni Angelique, nakita niya ang nakamaskara na lalaking tumulong sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang maskara, napagtanto ni Angelique na siya ang kutsero na lihim na humahanga sa kanya.
Sumama ang kutsero sa pagsisikap na iligtas si Peyrac, hindi para sa ginto, kundi para kay Angelique. Kahit na ngayon na may asawa at ina na si Angelique, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagmamahal sa kanya. Para kay Angelique, handa niyang isuko ang lahat, maging ang kanyang sariling buhay. Kinaumagahan, itinayo na ang execution stake sa Central Square na maliwanag sa sikat ng araw. Ang mga marites ay nagtipon sa plaza, sabik na panoorin ang palabas. Sa pangunguna ni Angelique at ng kutsero, isang grupo ng mga bandido ang nagtungo sa bilangguan sa pamamagitan ng mga imburnal. Pagkatapos ay sumugod at pumasok sa mga tarangkahan ng bilangguan upang palayain si Peyrac. Nang makarating si Angelique sa selda kung saan nakakulong si Peyrac, natuklasan niyang dinala na si Peyrac sa plaza. Agad niyang pinamunuan ng grupo patungo sa gitnang plaza, ngunit pagdating nila doon ay nakita niyang natutupok na ng apoy si Peyrac. Huli na ang lahat. Wala siyang magawa kundi panooring nagiging abo ang katawan ng kanyang asawang si Peyrac, habang naghihiyawan ng mga tao at pinupuri pa ang pagbitay. Para sa kanila, si Peyrac ay isang taksil na nagtangkang pumatay sa hari. Wala silang ideya tungkol sa pagsasapwatan at kawalan ng hustisya sa likod ng sunog. Samantala, ang prinsipe ay naglabas ng hatol na kamatayan para kay Angelique upang ganap na siyang mawala sa kanyang landas. Kaya upang makawala sa pagtugis ng prinsipe, tumakas si Angelique para sa kanyang buhay. Ngunit isang malaking ilog ang nasa kanyang harapan na humaharang sa kanyang dinadaanan. Sa kanyang likuran ay may mga sundalong humahabol sa kanyang buhay. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, si Angelique, na hindi marunong lumangoy, ay determinadong lumusong sa malalim na ilog. Mas gugustuhin pa niyang malunod sa tubig kaysa mamatay sa mga palaso ng mga sundalo ng prinsipe. Habang dahan-dahan siyang naglakad sa malalim na ilog, ay unti-unting tumataas ang tubig na bumabalot sa kanyang katawan. Sa sandaling malapit na siyang mamatay, ang lahat ng mga karanasan niya kasama si Peyrac ay bumalik sa kanyang isipan. Isang nag-aatubili na pagtatagpo, ang sapilitang pagpapakasal ni Angelique, ang magiliw na pangangalaga ni Peyrac at ang kanyang sariling pag-iwas at pag-atras. Ang paulit-ulit nilang pag-aaway, pumatak ang mga luha ni Angelique sa gilid ng kanyang mga mata. Ang pakikipagpampuno ni Peyrac para kay Angelique, ang pag-aalinlangan at paglutas ni Angelique sa harapan ng salamin, pati na rin ang kanilang unang gabing magkasama bilang mag-asawa. Mula sa puot hanggang sa pag-ibig, mula sa pag-ibig hanggang sa pangako, hanggang sa huling sandali ng pagpanaw ni Peyrac. Ang kanilang relasyon ay puno ng paghihirap at hindi niya akalain na ito ay magtatapos sa ganitong paraan. Sa sandaling iyon, naisip niyang sa wakas ay makakasama na niyang muli si Peyrac sa langit. Isang lugar na walang politika, walang sabwatan, simpleng pag-ibig lamang. Ngunit nang muling imulat ni Angelique ang kanyang mga mata, napagtanto niyang wala siya sa langit at ang taong nakita niya ay hindi si Peyrac, kundi ang kutsero na noon pa man ay humahanga na sa kanya. Lumalabas pa lang si Angelique pagkatapos bumulusok sa ilog ay nailigtas ng kutsero sa huling sandali. Hindi lamang siya nailigtas ng kutsero, ngunit nakipagtulungan din siya sa pinsan ni Angelique at sa abogado upang makahanap ng isang babaeng nalunod at palabasing si Angelique ang papalit sa kanyang pagkakakilanlan. Ang prinsipe na walang tigil sa paghahanap kay Angelique, sa wakas ay naniwala sa balita ng kanyang kamatayan. Ang kastilyo at lahat ng ari-arian ni Peyrac ay kinumpiska at kinuha ng hari. Ngayon, sa ilalim ng bagong pangalan at pagkakakilanlan, si Angelique ay namuhay ng walang tirahan, palaboy-laboy sa mga lansangan ng Paris, kasama ang kanyang 2 anak. Isang araw,
Nakita niya ang prosesyon ng hari. Galit na sinabi ni Angelique sa kanyang mga anak, "Ang tao sa karwahe na iyon ang pumatay sa inyong ama. Dapat niyong tandaan ang matinding puot na ito. Balang araw, lilinisin natin ang ating mga pangalan at babawiin ang lahat ng dating atin." Marami pong salamat sa walang sawang panonood nyo mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe, pa-like, share, at comment na din.